Magandang araw sa inyo lahat. Narito po uli ang inyong Kuya Ferdy. Nais ko pong talakayin ngayong sa oras na ito ay ang tungkol sa historical date ng Good Friday. Kailan nga ba ipinako si Jesus? Anong date nga ba? So may mga findings, may mga pag-aaral at yun ang tatalakayin natin sa araw na ito. Kailan ba talaga ipinako ang Panginoong Jesucristo? Total ngayon pa naman ay Holy Week. So, isang napakagandang topic na ating pag-uusapan sa oras na ito. Ngayon, ano nga ba ang talagang date? Anong eksaktong date na ipinako ang Panginoong Jesucristo? So, meron tayong mga date na nababasihan natin sa Biblia. Dahil sasabihin ng ibang reliyon, wala naman sa Biblia yan. Wala naman sa Biblia. Pero makikita naman natin to kung pag-aaralan lang natin mabuti kung ano ang mga nakasulat sa Biblia. Magsimula tayo. Kailan may mga puntos tayong dapat titignan natin sa Biblia. Una, basahin natin ang Lucas 3, chapter 3, verse 1 to 6. Wala akong Biblia ng Tagalog dito, pero babasahin ko na lang sa inyo ng sa English. No? In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of Abilene. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. He went throughout the whole region in the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. As it is written in the book of the word of the prophet Isaiah, a voice of one carrying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight his path. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. The winding road shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation of God." Yan po ay ang Lucas chapter 3, 1 to 6. Kung pag-aaralan natin, ang tinutukoy dito, sa 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar. Sa 15 taon. So, yun ang basehan natin. Si Juan Bautista ay nag-preach at nagbinyag. Okay. Ngayon, si Tiberius Caesar ay sumunod kay Augustus Caesar. So, nagsimula ito noong August 19, 14 AD hanggang 37 AD. Si Tiberius ay nanungkulan mula 14 AD hanggang 37 AD. So, kung mula sa Lucas 3, sinasabing ito, 15 taon ng paghahari. So, 15 taon ay pumapatak ito ng posibleng nasa 28 AD, 29 AD. Tama? So, mula 14 plus 15 ay 29 AD. Yan ang taon na nagbibinyag si Juan Bautista sa panahon ni Kristo. So, yan ang panahon na yan, 29. So, posibleng 29 AD o 30 AD, but nandyan sa mga tamang panahon yan. Ayon sa Lucas 3, 1 hanggang 6. Ngayon, isa pang punto na dapat natin tandaan. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, si Kristo ay nangaral ng 3 hanggang 3 kalahating taon. No? Nagkakasundo ang lahat ng mga evangelist. Si Juan, si Lucas, si Mark at saka si Mateo na 3 taon at kalahati na si Kristo ay nangaral.
Okay. Ngayon, ito mga katibayan. Sa 3 taon kalahati ng kanyang panunungkulan, ay meron tinutukoy ng mga Passover. No? So, Passover na, unang Passover, makikita natin yan sa John 2, 13, 23. Yung pangalawang Passover, kasi 3 taon, ayon sa Biblia, may 3 taon na napunta si Jesus sa Jerusalem, no, sa 3 taon at kalahati. So, yung una ay John 2, 13, 23. Yung kasunod ay John 6, 4. At yung pangatlo ay John 11, 55. No? So, mababasa natin dito na si Kristo ay nagpunta ay meron tinukoy si Kristo mga Passover. At ito ang tatlo sa loob ng kanyang 3 taong panunungkulan. Ngayon, so kung 29 AD siya bininyagan o 30 AD at 3 taon, posibleng tumatapat ang panahon na ito na mula 30 AD hanggang 33 AD. Diba? 3 taon siya nanungkulan. 3 taon siya nagministro, nangaral, 3 taon at kalahati. At ang pagbibinyag kay Jesus ni Juan Bautista ay pumapatak ng 29 AD, 30 AD ayon sa Lucas 3:1 na sinasabi 15 taon ni Caesar Tiberius. So, nakita na natin kung anong date yung pagbibinyag ni Juan at anong date at ilang taon na nagturo si Jesus. Okay. So, kung titignan natin na mula 30 AD, pumapatak ng 33 o 33 and a half AD yung kanyang crucifixion. O pwedeng 29 bago mag-20, 30, 10. At umabot ng 33 AD. Basta hindi magkakamali, nasa 33 AD yung date ng crucifixion, yung year ng crucifixion. Ngayon, ano na ang eksaktong date? Mababasa ba natin sa Biblia? Hindi natin mababasa sa Biblia. Pero kung babalikan natin at meron na ngayong technology na hahanapin na makikita mo na sa internet kung anong date o anong taon. Kasi ang Passover ay sineselebrate ng full moon. Okay? Full moon lamang sineselebrate ang Passover. So, sa astronomical technology ngayon, mayroong 2 date na tinutukoy na may full moon noong panahon na yun. May 2 date lang. April 7, 30 AD. At ang pangalawa ay ang April 3, 33 AD. Tama? May mga detalye yan sa internet. Ngayon, hindi na natin pwede pang basihan yung April 7, 30 AD sapagkat ayon sa Lucas, sa 15 taon ni Tiberius at ito ay tumatapat ng 30 AD yung pagbibinyag. Kaya lumalabas na ang full moon na pagbabasihan natin ay iisa na lamang, yung April 3, 33 AD. Yun. So mapapansin natin na sa pamamagitan ng siyensya na determine natin kung ano ang full moon sa panahon na yun ay 2 klase lang, ay 2 date lang. April 7, 30 AD at April 3, 33 AD. Kuha nyo? So, dahil hindi na natin pwedeng tanggapin pa yung April 7, 30 AD dahil si Kristo ay bininyagan ni Juan Bautista around 30 AD. Kaya tanggalin na natin yung April 7. Isa na lamang ang date ng full moon ay pumapatak ng April 3, 33 AD ng panahon ng Sabat. At ito lang yun. Friday na nagsisimula ng Thursday 6 o'clock in the afternoon. Amen? At ito po ang date
ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, ang April 3, 33 AD, ayon mismo sa Biblia. Amen? Thank you very much po. God bless you.